Sa puntong ito, makakausap po natin si Senator Chis Escudero, isa sa mga Senator Judges. Senator Chis, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin sa inyo, sa ating mga televiewers. Magandang gabi. Apo. Sir, kanina ho parang talagang napagtuunan nyo ng punto itong Foreign Currency Deposits Act. Bukod pa po dito, yung kalagahan ng lahat ng mga public officials na talagang iobligahin na ideklara yung kanilang mga deposito. Nasa anong status na po itong bill na ito? Kasi sa ngayon talagang nakikita kong napaka-importante niya. Nasa plenaryo na yan. Matagal-tagal na rin nasa plenaryo. Mag-iisang taon na. Pangalawang committee report yan na nakarating sa plenaryo ng Senado. At sana, kung ito na talaga magiging pamantayan ng mga opisyal sa pamahalaan na required mag-submit ng SAL, edi sana, lahat at hindi lamang si Chief Justice Corona ang dapat na sumunod at gumawa nito. Sa ngayon ho ba masasabi na talagang yung SALN parang bumabangga siya dun sa Foreign Currency Deposits Act? Kasi yun yung parang binabanggit ni Chief Justice Corona kanina. Iyan ang legal niyan teorya. Subalit pahintulutan niyo akong huwag munang sagutin dahil sa tingin ko dyan sumesentro ngayon ang pagpapasya ng mga Senator Judges. Una, tama ba o mali yung kanyang interpretasyon? Kung tama siya, walang rason para siya ma-impeach. Kung siya ay mali, ang susunod na katanungan, sapat na ground na ba yun at sapat na rason ba yun para siya i-impeach at matanggal at tanggalin sa pwesto? Opo, at ito pong SALN, sa tingin nyo ho ba, kahit papano, may parang lusot pa rin doon sa mga public officials na nais magpalusot? May kailangan pa ho ba itong kayo nakikita para amyendahan pa? Alam mo, ang problema sa batas na yan, hindi naman sa melusot, pero maraming hindi sumeryoso sa batas na yan. Maraming hindi pumansin sa batas na yan. Akala nila, ganyan-ganyan na lamang yan. Sa karamihan nga sa mga opisyal natin, kinokopya lamang yung kanilang SALN noong nagdaang taon dahil nga hindi nila siniseryoso yan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa ating kasaysayan na ginamit at nagagamit ang SALN para tingnan ang fitness o kakayahang manatili sa pwesto ng sino mang nanunungkulan sa anumang opisina sa pamahalaan. Siguro po, panghuling salita po mula ngayon hanggang sa Lunes kung saan ipipresenta yung oral arguments. Ano po ang salubin nyo para sa publiko po? Well, una nagagalak ako na dumating na sa puntong itong matatapos na tayo. Hindi lamang para matuunan natin ang pansin yung mas mahalagang problema ang may kinalaman sa ating ekonomiya. Pero dahil once and for all, may natapos tayong isang impeachment process na hindi na uwi sa EDSA, hindi na uwi sa postponement, hindi na uwi sa hindi natapos na kwento. Nagagalak din ako na maski na papano, mapayapa nating mareresolbahan ang isyong ito na humati sa ating bansa. Sino man ang magwagi, makonvict o ma-acquit man sa Chief Justice Corona, ang importante, manatiling matatag at malakas ang ating demokrasya. At sana, tulad ng rekonsilyasyong nakita natin sa pagitan ng magpipinsan, sa pagitan ng pamilya Basa at ni Mrs. Corona, sana makita din nating mangyari yun dito sa ating bansa once natapos ang prosesong ito. Apo. Maraming salamat po, Senator Francis Escudero, isa po sa mga Senator Judges. Salamat po. Magandang gabi. Salamat po.